Sa isang kilalang events hall sa gitna ng syudad, abala ang lahat sa paghahanda para sa engranding birthday party ng isang mayamang negosyante. Kumikinang ang mga ilaw, puno ng bulaklak ang entablado, at sunod-sunod ang pagdating ng mga bisitang naka-formal attire. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na gumagalaw ang isang waitress, si Elena Cruz. Si Elena ay 22 taong gulang. Payat ang pangangatawan, simple ang ayos, maayos ang buhok na nakapusod. Suot niya ang karaniwang uniforme ng catering service, puting polo, itim na palda, at apron. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong waitress na nagtratrabaho para may maipangtustos sa araw-araw. Pero sa likod ng kanyang tahimik na kilos ay may matang sanay magtimpi, at pusong sanay magdala ng mga tanong na hindi kailanman sinagot ng panahon. Lumaki si Elena sa probinsya, malayo sa karangyaan ng syudad. Pinalaki siya ng kanyang lola matapos mawala ang kanyang ina, at ang ama niya, isang lalaking bihirang mabanggit sa kanilang bahay, ay matagal nang wala sa kanyang buhay. Hindi siya sanay sa mga handaan, lalo na sa ganitong klaseng pagtitipon kung saan ang bawat kilos ay binabantayan at ang bawat pagkakamali ay may kapalit na panghusga. Ang birthday celebrant ay si Marisa Delgado, 45 taong gulang, kilala sa kanilang lugar bilang isang sosyalitang babae, maalam sa mga handaan, sanay sa atensyon, at may mataas na tingin sa sarili. Ang asawa niya ay isang matagumpay na negosyante, at ang mga bisita ay pawang mga kilalang tao, may mga politiko, negosyante, at personalidad sa lipunan. Kasama rin sa okasyon si Mayor Antonio Ramirez, ang alkalde ng lungsod, isang lalaking respetado sa publiko, kilala sa disiplina at integridad. Dumating siya sa handaan bilang panauhing pandangal, sinalubong ng palakpakan at mga ngiti. Tahimik lang siyang umupo sa isang mesa sa gilid, pinagmamasdan ang selebrasyon ng may maingat na mga mata. Samantala, patuloy sa trabaho si Elena. Maingat niyang inilalagay ang mga plato sa mesa, pinupunasan ang mga baso, at tinitiyak na walang bisitang mawawalan ng atensyon. Sanay na siya sa hindi pinapansin, sa mga matang dumaraan lang sa kanya, na para bang bahagi siya ng dekorasyon. Hanggang sa mangyari ang isang insidenteng hindi niya kailanman makakalimutan. Habang nagdadala siya ng tray ng mga inumin papunta sa gitnang mesa, ang mesa kung saan nakaupo si Marisa at ang mga pinakamahalagang bisita, may biglang umatras na bisita. Bahagyang natapilok si Elena. Ang isang baso ay umuga, at ilang patak ng inumin ang tumalsik sa mamahaling damit ni Marisa. Tumigil ang musika. Parang huminto ang oras. Napatingin ang lahat. "Yed, tihi," sigaw ni Marisa, tumayo agad. Bulag gise. Nanlaki ang mata ni Elena. Agad siyang yumuko. "Pasensya na po, ma'am, hindi ko po sinasadya." Hindi pa man siya tapos magsalita, isang malakas na sampal ang umalinggaw sa buong bulwagan. Napaurong si Elena. Napahawak siya sa pisngi. Tahimik ang paligid, walang umimik, walang umakto. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay umiwas ng tingin. Para bang normal lang ang nangyari. "Walang kwentang waitress," sigaw ni Marisa. "Alam mo ba kung magkano tong suot ko?" Nanginginig ang labi ni Elena. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumagot. Yumuko lang siya, hawak pa rin ang tray na halos mahulog na sa kanyang kamay. Sa gilid ng bulwagan, tumayo si Mayor Antonio Ramirez. Tahimik siyang naglakad palapit. Hindi siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam ang bigat ng presensya niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, kung gusto mo ng mga kwentong nagbubunyag ng katotohanan, naglalantad ng pagmamataas, at nagbibigay boses sa mga taong minamaliit, hinihikayat naming i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil minsan, ang mga kwentong tulad nito ang nagpapaalala kung sino talaga tayo bilang tao. Huminto si Mayor Antonio sa harap ni Elena. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga, ang mga mata nitong pilit pinipigilan ang luha, ang pisnging namumula sa sampal. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isip, isang bata, isang pangako, at isang lihim na matagal niyang itinago. "Anong pangalan mo?" mahinahon niyang tanong. Elena Cruz po," sagot ng dalaga, halos pabulong. Bahagyang kumunot ang noo ng mayor. Cruz. Isang apelyidong hindi niya naririnig araw-araw pero isang apelyidong minsan nang naging bahagi ng kanyang buhay. At doon pa lamang nagsisimulang gumalaw ang kwento,
isang kwentong unti-unting magbubunyag ng katotohanang ikagugulat ng lahat sa loob ng bulwagang iyon. Tahimik ang buong bulwagan habang nakatitig si Mayor Antonio Ramirez kay Elena Cruz. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na matagal nang hindi niya naramdaman, parang isang pintuang matagal nang nakasara ang biglang may kumalabog mula sa loob. Cruz, ulit niya, halos pabulong, na para bang sinusubukan niyang tikman ang tunog ng apelyido. Lumapit siya ng kaunti. Sino ang nanay mo? Napakunot ang noo ni Marisa. Mayor, hindi ba't malinaw na may kasalanan ang waitress na yan? Bakit niya siya ini-interrogate? Hindi agad sumagot ang mayor. Hindi niya inalis ang tingin kay Elena. Sasagutin mo ba ang tanong ko, Hija? Lunok muna si Elena bago nagsalita. Si Rosa Cruz po. Parang may humampas sa dibdib ni Mayor Antonio. Isang pangalang matagal na niyang iniwasang banggitin, isang mukhang pilit niyang binura sa alaala. Si Rosa, ang babaeng minahal niya noon, ang babaeng iniwan niya sa probinsya nang piliin niya ang politika, ang kapangyarihan, at ang responsibilidad na noon ay inakala niyang mas mahalaga. May ilang bisitang nagsimulang magbulungan. Ramdam nilang may kakaibang nangyayari, isang tensyong hindi karaniwan sa isang birthday party. Mayor, muling singit ni Marisa, halatang nairita. Birthday ko ito. Ayokong masira ang okasyon dahil sa isang incompet. Biglang humarap sa kanya si Mayor Antonio. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng boses. Pero sapat na ang tono niya para mapatahimik ang lahat. Sinampal mo ang isang tao sa harap ng maraming bisita, malamig niyang sabi. At sa tingin mo, maliit na bagay lang yon? Napatigil si Marisa. Mayor, nasira niya ang damit ko. Ang damit ay napapalitan, putol ng mayor. Ang dignidad ng tao, hindi. Lalong yumuko si Elena. Hindi niya inaasahang may magtatanggol sa kanya, lalo na ang alkalde mismo. Sanay na siyang lunukin ang kahihiyan, sanay na siyang magpanggap na walang nangyari. Lumapit ang head coordinator ng catering service. Mayor, kami na po ang bahala sa kanya. Pwede po naming i-pull out si Elena kung... Huwag, mariing sabi ni Mayor Antonio. Hindi siya aalis. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilang bisita ay nagsimulang maglabas ng cellphone, palihim na nagre-record. May kutob sila, may mas malaki pang mangyayari. Mayor, ano ba talaga ito? Tanong ng isang konsehal na naroon din. Huminga ng malalim si Mayor Antonio. Tumingin siya muli kay Elena. Ilang taon ka na? 22 po. Muling tumama ang bilang sa isip niya. 22 taon. Eksakto sa panahong iniwan niya ang probinsya. Eksakto sa panahong sinabi sa kanya ni Rosa na buntis siya, at pinili niyang maniwala na mas makabubuti kung lalayo siya. Nanikip ang kanyang panga. May tatay ka bang kilala? Maingat niyang tanong. Umiling si Elena. Wala po. Hindi ko po siya nakilala. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Kahit ang musika sa labas ay tila nawala sa pandinig ng lahat. Si Marisa ay napatawa, pilit at maihalong pangungutya. Mayor, anong drama to? Birthday ko to, hindi teleserye. Dahan-dahang humarap sa kanya ang mayor. Kung ayaw mong maging bahagi ng drama, sana hindi ka nanakit ng tao. Nag-init ang mukha ni Marisa. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na sa harap ng maraming tao. Mayor, alam niyo ba kung sino ako? Alam ko, putol niya. Isang taong may kakayahang maghanda ng engranding party, pero walang kakayahang humingi ng tawad. May ilang bisita ang napasinghak. Ang iba ay tahimik na tumango. Sa gitna ng tensyon, nanginginig ang mga kamay ni Elena. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, takot, hiya, o isang kakaibang pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Mayor, mahina niyang sabi. Pwede na po akong umalis. Ayoko pong magulo ang okasyon. Tumingin sa kanya si Mayor Antonio, at sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo, wika niya sa mga bisita, pero may mga sandaling mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa programa. Nagkatinginan ang mga tao. Alam nilang hindi ito karaniwang eksena. Hindi ito basta issue ng isang waitress at isang sosyalita. Ito ay unti-unting nagiging isang pagbubunyag.
At sa loob ng dibdib ni Mayor Antonio, may isang tanong na hindi na niya kayang ipagpaliban pa, isang tanong na maaaring magpabago hindi lang ng isang buhay, kundi ng kanyang buong pagkatao. Tumalikod sandali si Mayor Antonio, tila naghahanap ng lakas sa bawat hakbang palayo kay Elena. Sa gilid ng bulwagan, may isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Doon siya huminto. Inilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang Amerikana, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nanginginig ang mga daliri niya. Sa likuran niya, naghalo ang bulungan ng mga bisita, mga tanong na hindi binibigkas ng malakas, mga hinalang pilit itinatago. Ang birthday party na dapat ay puno ng tawanan at basag-basag na tunog ng baso, ngayon ay parang isang silid-aralan na hinihintay ang hatol ng guro. Lumapit ang kanyang chief of staff. Mayor, gusto niyo po bang ipahinto muna ang programa? Umiling siya. Hindi. Hayaan mong tumakbo ang oras. Kami ang kailangang humabol. Pagharap niya muli, diretso siyang tumingin kay Elena. May suot ka bang anumang pagkakakilanlan? Mabilis na inilabas ni Elena ang kanyang A mula sa bulsa ng apron. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot iyon. Tinanggap ni Mayor Antonio at tahimik na binasa ang pangalan, ang petsa ng kapanganakan, ang address, isang maliit na paupahang bahay sa lumang bahagi ng syudad. Parang may humigpit sa dibdib niya. Doon rin nakatira si Rosa noon, sa isang lumang apartment na laging amoy kape at ulan. Mayor, singit ni Marisa, kung may personal kayong issue, pwede ba iyan sa ibang araw? Nasasayang ang oras ng mga bisita ko. Hindi agad tumugon ang mayor. Sa halip, marahan niyang ibinalik ang kay Elena. Salamat. Pagkatapos, humarap siya kay Marisa, diretso ang tindig. Kung talagang mahalaga sa'yo ang oras ng mga bisita, dapat mas naging maingat ka sa asal mo. Namutla si Marisa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Isang matandang babae mula sa mga bisita ang tumayo. Mayor, mahina pero malinaw ang boses, nakita ko po ang nangyari. Hindi po sinasadya ng bata ang pagbuhos ng inumin. Nadapa siya. May isa pang tumayo. Ako rin po. At nasobrahan po ang reaksyon. Isa-isa, tila nabubuo ang isang hindi inaasahang alyansa, mga saksi ng katotohanang matagal ng kayang baluktutin ng yaman at impluensya, ngunit ngayong gabi, ayaw ng manahimik. Napayuko si Marisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lahat ng mata ay nasa panig niya. Samantala, si Elena ay tila nawawala sa sarili. Parang nanonood lang siya ng eksena na hindi niya akalaing siya ang sentro. Ang isang simpleng trabaho, isang gabi ng pagod at pagtitiis, biglang nauwi sa isang sitwasyong mas mabigat pa sa kaya niyang buhatin. Mayor, maingat na sabi ng coordinator, may paparating pong media sa labas. May nakapag-post na raw po. Napapikit sandali si Mayor Antonio. Alam niyang simula pa lang ito. Anumang susunod niyang gagawin ay may kapalit, political man o personal. Papasukin sila, wika niya. Wala tayong itinatago. May bahagyang pag-ungol ang pagkagulat mula sa mga bisita. Ang ibang politiko ay nagkatinginan, halatang nag-aalala. Pero si Mayor Antonio ay nanatiling kalmado, kahit ang loob niya ay naglalaban-laban. Lumapit siya kay Elena, mas malapit kaysa kanina. Hisa, mahinahon niyang sabi, may oras ka ba pagkatapos nito? May gusto akong pag-usapan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ko, hindi bilang mayor, dagdag niya, kundi bilang isang taong may maraming tanong. Hindi agad nakasagot si Elena. Tumango na lamang siya, mabagal at maihalong takot. Sa sandaling iyon, pumasok ang ilang mamamahayag. Kumislap ang mga kamera. Ang ilaw ay tumama sa mukha ni Elena, isang mukhang kanina lang ay inosente at tahimik, ngayon ay puno ng tanong at pangamba. Mayor, totoo po bang may personal kayong relasyon sa waitress? Sigaw ng isang reporter. Huminga ng malalim si Mayor Antonio. Hindi ko pa masasagot yan, tapat niyang sabi. Pero may isang bagay akong malinaw, walang sinuman ang may karapatang manakit o manghiya ng kapwa. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan, parang isang ama at isang leader na sabay humaharap sa sariling anino. At kung may katotohanang kailangang harapin, dagdag niya, hahaharapin namin ito, kahit masakit. Sa likod ng mga kamera, napansin ni Elena ang isang bagay, ang paraan ng pagtitig sa kanya ng mayor.
Hindi iyon tingin ng isang politiko. Hindi rin iyon tingin ng isang estranghero. Maihalo itong panghihinayang. Maihalo itong pagkilala. At sa kaibuturan ng puso ni Elena, may isang tanong na unti-unting umuusbong, isang tanong na matagal na niyang hindi binibigyan ng boses. Bakit parang kilala niya ang lalaking ito, kahit kailan ay hindi pa sila nagkakilala? Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unting humupa ang ingay sa loob ng bulwagan. Ang programa ay tuluyan ng itinigil, at ang mga bisita, ang iba'y kusang umalis, ang iba na may nanatili sa mga sulok, nagbubulungan, nag-oobserba. Ang birthday party ay naging isang tahimik na saksi sa isang katotohanang unti-unting naghubad ng maskara. Sa isang maliit na conference room sa likod ng bulwagan, nakaupo si Elena sa gilid ng upuan. Hawak niya ang kanyang apron, paulit-ulit na pinipisil, parang doon niya inilalabas ang kaba. Sa harap niya, nakatayo si Mayor Antonio, nakasandal sa mesa, tila nag-ipon ng lakas ng loob. Hindi kita tatawaging waitress dito, mahinahon niyang sabi. Elena ang pangalan mo. At mahalaga yon. Napatingin si Elena, bahagyang nagulat. Sanay siyang tawagin sa trabaho, Miss, Iha, o minsan, mas masakit pang mga salita. Ngayon, sa simpleng pagbanggit ng pangalan niya, parang may biglang gumaan sa dibdib niya. Mayor, mahina niyang tugon, hindi ko po talaga intensyong makasira ng kahit ano. Gusto ko lang pong magtrabaho. Tumango si Mayor Antonio. Alam ko. At alam ko rin ang pakiramdam ng magsumikap ng tahimik. Umupo siya sa tapat ni Elena. Sa lamesa sa pagitan nila, may pagitan pa ring hindi masukat, mga taon ng katahimikan, mga desisyong hindi na mababawi. Rosa Cruz, bigla niyang sabi, dahan-dahan. Mabait siyang babae. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kilala niyo po ang nanay ko? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng mayor. Minahal ko siya. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Parang may hangin na nawala sa silid. Ang mga salitang iyon, simple pero mabigat, ay parang dahan-dahang bumaba sa puso niya. Matagal na po siyang patay, pabulong niyang sabi. 3 taon na. Napayuko si Mayor Antonio. Pumikit siya, at sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang pag-agos ng luha. Hindi ako nakarating. Hindi ko man lang nasabi. Hindi niya po kayo sinisisi, biglang sabi ni Elena. Kahit kailan. Napatingin ang mayor sa kanya, nagulat. Paano mo nasabi? May mga sulat po siya, sagot ni Elena. Hindi niya ipinadala. Pero isinulat niya. Sabi niya, may mga taong umaalis hindi dahil ayaw nila, kundi dahil natatakot sila. Parang tinamaan ng kidlat si Mayor Antonio. Tumango siya, paulit-ulit, habang ang luhay patuloy na bumabagsak. Tama siya. Tahimik silang dalawa sandali. Sa labas ng silid, naririnig ang mahinang tunog ng mga kamera, ang yabag ng mga paa. Ngunit sa loob, parang hiwalay sila sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong marinig, maingat na sabi ng mayor. Hindi ko rin alam kung may karapatan pa akong magpaliwanag. Pero kung may isang bagay akong gustong gawin, iyon ay ang humingi ng tawad. Tumayo siya. Hindi bilang alkalde. Hindi bilang makapangyarihan. Kundi bilang isang lalaking nagkamali. Yumuko siya sa harap ni Elena. Patawarin mo ako, wika niya, basag ang boses. Sa mga panahong wala ako. Sa mga gabing wala kayong makain. Sa bawat pagkakataong pinili kong manahimik. Tumayo rin si Elena, nanginginig ang tuhod. Hindi ko po alam kung kaya kong magpatawad agad, tapat niyang sabi. Pero salamat po sa pagsasabi ng totoo. Sa sandaling iyon, kumatok ang pinto. Pumasok ang Chief of Staff, halatang aligaga. Mayor, kumakalat na po sa social media. May mga nagtatanggol po kay Elena. Pero may backlash din ni. Tumango si Mayor Antonio. Handa na ako. Lumabas sila ng silid ng magkasabay. Sa harap ng media, tumayo ang mayor, si Elena sa kanyang tabi, hindi sa likod, hindi sa anino. May mga tanong kayo, wika ng mayor. At may mga sagot akong hindi ko na kayang ipagpaliban. Huminga siya ng malalim. Si Elena Cruz ay anak ni Rosa Cruz. At ako ang kanyang ama. Isang sabay-sabay na hinga ang maririnig. Parang huminto ang oras. Ang mga kamera ay kumislap ng sunod-sunod. Naramdaman ni Elena ang bigat ng mga mata sa kanya, mga mata ng pagtataka,
paghusga, at pakikiramay. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na malinaw, hindi na siya nag-iisa. At kung may matutunan man tayo ngayong gabi, dagdag ng mayor, iyon ay ang katotohanang ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho niya. At ang mga kasalanan ng nakaraan, kailangang harapin, hindi itago. Sa gilid ng eksena, si Marisa ay nakaupo, tahimik, ang mukha ay maputla. Ang kamay na minsang nanampal, ngayon ay nakapulupot sa sarili, parang unang beses niyang naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Hindi pa tapos ang kwento. Marami pang sugat ang kailangang gamutin. Marami pang tanong ang walang sagot. Pero sa gabing iyon, may isang katotohanang tuluyan ng lumantad at walang sinuman ang makakabalik sa dati. Hindi agad nawala ang mga kamera kahit matapos ang pahayag. Ang pangalan ni Elena Cruz ay paulit-ulit na binabanggit, ang mukha niyang kanina lang ay isang ordinaryong waitress, ngayon laman na ng mga balita. Sa gitna ng ingay, marahang inakbayan ni Mayor Antonio si Elena, isang kilos na hindi niya pinlano, ngunit kusang lumabas mula sa isang pusong matagal nang naghihintay ng pagkakataong umamin. Kung gusto mong umalis, bulong niya, pwede tayong dumaan sa likod. Umiling si Elena. Hindi na po ako tatakbo. Sa mga salitang iyon, may isang tapang na ikinagulat ng mayor. Tumango siya, parang may natutunang aral mula sa anak na matagal niyang iniwan. Sa labas ng venue, sinalubong sila ng mas maraming tao, ilang sumisigaw ng suporta, ilang nagbubulong ng pagdududa. May mga placard na nagsasabing kihustisya para kay Elena, at may ilan ding nagtatanong kung ito ba ay isang palabas lang ng politika. Kinabukasan, gumising si Elena sa isang mundong hindi na niya kilala. Ang maliit niyang kwarto ay puno ng liwanag ng umaga, ngunit ang cellphone niya ay puno ng mensahe, mga kaibigang nag-aalala, mga kakilalang nagugulat, at mga hindi niya kilala na may sari-saring opinyon. Sa kusina ng paupahang bahay, umupo siya sa harap ng lumang mesa. Doon siya laging kumakain mag-isa. Ngayon, may isang pakiramdam na may kulang, o marahil, may bagong dadagdag. May kumatok. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Mayor Antonio, nakasuot ng simpleng polo, walang escort, walang kamera. Pasensya na kung biglaan, sabi niya. Gusto kitang kamustahin bilang ama. Hindi agad sumagot si Elena. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking minsang naging alamat lang sa mga balita. Hindi po madaling palitan ang nakasanayan, sabi niya sa wakas. Pero pwede po kayong pumasok. Umupo sila sa mesa. Tahimik. May pagitan pa rin pero mas maiksi na. Hindi ko inaasahang mangyayari ito, wika ni Elena. Pero ayokong magsinungaling, masakit pa rin. Karapatan mo yan, sagot ng mayor. At handa akong maghintay. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakilala ni Elena ang ama, hindi bilang mayor, kundi bilang taong may kahinaan, may pagsisisi, at may pag-asang makabawi. Sabay silang naglakad sa palengke, nagkape sa karinderya, at minsan, tahimik lang na nagmamasid sa lungsod. Ngunit hindi lahat ay tumanggap. May mga konsehal na kumontra, may mga kaalyado na umatras. Nakakasira sa imahe, sabi nila. Bakit ngayon lang? Isang gabi, humarap si Mayor Antonio sa salamin sa kanyang opisina. Sa likod niya, naroon si Elena. Kung pipiliin mong umatras, sabi niya, maiintindihan ko. Umiling si Elena. Hindi na po ako babalik sa pagiging tahimik kung may mali. Sa susunod na press conference, tumayo silang muli sa harap ng lahat. Hindi para magpaliwanag, kundi para magpanindigan. Ipinahayag ng mayor ang mga hakbang laban sa pang-aabuso sa mga manggagawa, at sa unang pagkakataon, binigyan ng boses ang mga taong matagal nang nasa likod ng entablado. Si Marisa, na minsang puno ng galit, ay humarap din sa publiko, humingi ng tawad, hindi perpekto, pero totoo. Hindi agad napatawad, ngunit may simula. Sa huling eksenang iyon ng araw, naglakad si Elena sa venue kung saan siya minsang pinahiya. Tumigil siya sa gitna ng bulwagan, huminga ng malalim, at mumiti, hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil may pag-asa na ngayon. At sa tabi niya, naroon si Mayor Antonio, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang ama na natutong makinig. Lumipas ang ilang linggo, at unti-unting humupa ang ingay sa labas, pero sa loob ng puso ni Elena, hindi pa rin tahimik ang lahat. May mga gabi pa ring hindi siya makatulog, iniisip ang bawat sandaling binalikan ng nakaraan, ang mga taon na nagtrabaho siya ng tahimik, ang mga pagkakataong minamaliit siya, at ang isang gabing nagbago ang lahat.
Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga plato sa maliit na karinderyang pansamantala niyang pinapasukan, dumating si Mayor Antonio. Hindi siya nakasuot ng barong o coat. Simpleng damit lang, parang isang ordinaryong tao na dumaan para kumain. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya, maingat. Tumango si Elena at itinuro ang bakanting mesa sa gilid. Umupo sila roon, may pagitan pa rin, pero hindi na kasing lamig ng dati. May alok ako, sabi ng mayor matapos ang ilang sandaling katahimikan. Gusto kitang tulungan makapag-aral ulit. Hindi dahil anak kita, kundi dahil karapat-dapat ka. Napangiti si Elena, bahagya. Hindi ko po alam kung handa na ako sa lahat ng yan. Hindi kita minamadali, sagot niya. Gusto ko lang malaman mong may suporta ka. Sa labas ng karinderya, may isang lalaking tahimik na nakamasid, si Marco, ang dating supervisor sa catering service. Siya ang isa sa mga unang nagtanggol kay Elena noong gabing iyon. Lumapit siya, may kaba sa boses. Elena, may mga tao pong nagtatanong tungkol sa'yo. May gustong mag-interview. Napatingin si Elena kay Mayor Antonio. Hindi ko po gustong maging palabas. Kung ayaw mo, sabi ng mayor, tatanggi tayo. Ngunit matapos ang ilang sandaling pag-iisip, huminga ng malalim si Elena. Siguro kung may mapupulot na aral ang iba, pwede. Sa panayam, hindi siya nagsalita bilang anak ng mayor. Nagsalita siya bilang isang manggagawa. Ikinuwento niya ang kahalagahan ng respeto, ang sakit ng pananahimik, at ang tapang na kailangan para tumayo kapag mali na ang ginagawa sa iyo. Maraming nakinig. May mga luha. May mga humingi ng tawad, mga taong minsang nanahimik din. Isang gabi, umupo si Elena sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto. Hawak niya ang lumang kwaderno ng kanyang ina, ang mga sulat na hindi ipinadala. Binasa niya muli ang huling pahina. Kung darating ang araw na malaman niya ang totoo, nakasulat, sana piliin niya ang kabutihan, kahit mahirap. Isinara ni Elena ang kwaderno at tumingin sa langit. Pinipili ko po, bulong niya. Sa kabilang dako ng lungsod, si Mayor Antonio ay nagbitiw sa isang mahirap na desisyon, isang proyektong magbibigay proteksyon sa mga manggagawa, kahit kapalit ang ilang kaalyado. Alam niyang may mawawala, pero may mas mahalagang makukuha. Kinabukasan, sabay silang naglakad sa plaza. Walang kamera. Walang media. Isang ama at isang anak na parehong natutong humarap sa mundo ng mas totoo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ganap ang hilom. Pero sa bawat hakbang, may bagong lakas. At doon, sa gitna ng ordinaryong araw, nagsimulang mabuo ang isang ugnayang matagal na ipinagkait. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. Dumating ang araw ng pagdinig sa City Hall, isang bukas na sesyon kung saan tatalakayin ang panukalang ordinansa para sa proteksyon ng mga service workers. Pun ang gallery. May mga waiter, janitor, security guard, at delivery rider na unang beses lamang pumasok sa ganitong silid, bitbit ang kaba at pag-asa. Naupo si Elena sa hulihan, simple ang suot, walang titulo, walang espesyal na upuan. Ayaw niyang maging sentro. Pero ramdam niya ang mga matang palihim na sumusulyap, may pagkilala, may pagtataka, may respeto. Tumayo si Mayor Antonio sa podium. Hindi siya nagsimula sa mga numero o legal na termino. Nagsimula siya sa isang kwento. May isang manggagawa, sabi niya, malinaw at mabagal, na pumasok sa trabaho dala ang pagod at pag-asa. Isang pagkakamaling hindi sinasadya ang naging dahilan ng kahihiyan. At sa sandaling iyon, nakita ko kung gaano kadaling yurakan ang dignidad ng tao kapag may kapangyarihan ang mali. May bahagyang ungol sa hanay ng mga konsehal. Alam nila kung kanino tumutukoy ang mayor. Hindi ito personal, dugtong niya, pero totoo. At kung ang lungsod na ito ay magiging tahanan ng lahat, hindi pwedeng pili lang ang may boses. Sa hulihan, napapikit si Elena. Hindi niya inakalang ang sakit na dinanas niya ay magiging tulay para sa iba. Humingi ng pahintulot ang isang konsehal. Mayor, hindi ba't conflict of interest ito? Dahil may personal kayong koneksyon sa insidenteng pinagmulan ng panukala. Tahimik ang silid. Ramdam ang tensyon. Tumango si Mayor Antonio. May koneksyon ako, amin niya. At dahil doon, mas malinaw sa akin ang responsibilidad. Hindi ko ito itinutulak dahil anak ko si Elena Cruz. Itinutulak ko ito dahil tama. Lalong tumahimik ang lahat.
Pagkatapos ng sesyon, may isang matandang janitress ang lumapit kay Elena. Salamat, iha, sabi nito, nanginginig ang kamay. Dahil sa'yo, may lakas akong pumasok dito. Napaluha si Elena. Hindi po dahil sa akin, sagot niya. Dahil po sa atin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang mga pag-uusap nila ni Mayor Antonio, hindi tungkol sa politika, kundi sa maliliit na bagay. Mga alaala ng nanay niyang si Rosa, mga pangarap na naputol, mga pagkakataong hindi na maibabalik. Isang gabi, nagluto ang mayor sa maliit na kusina ni Elena. Nasunog ang unang ulam. Napatawa sila pareho, isang tunog na bago pero magaan. Kung nandito lang si Mama, biglang sabi ni Elena, matatawa rin siya. Tumango ang mayor, tahimik. At hihingi ako ng tawad sa kanya araw-araw. Hindi naging madali ang lahat. May mga artikulong kumwestiyon sa intensyon ng mayor. May mga taong nagsabing ginamit lang si Elena. May mga kaibigang lumayo. Isang beses, umiyak si Elena sa harap niya. Baka tama sila, sabi niya. Baka mas simple kung nanahimik na lang ako. Umiling si Mayor Antonio. Ang katahimikan ang nagpatagal ng sakit. Hindi na kita hahayaang bumalik doon. Dumating ang balita na ipasa ang ordinansa. Walang palakpakan sa silid ng mayor. Umupo lang siya, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa labas ng pinto, naghihintay si Elena. Tapos na po, tanong niya. Simula pa lang, sagot niya. Sa plaza ng lungsod, may maliit na pagtitipon ang mga manggagawa. Walang entablado. Walang banda. May mga kwentong pinakikinggan, mga kamay na nagkakahawak. Sa gitna ng mga tao, tumayo si Elena, hindi bilang anak ng mayor, hindi bilang simbolo, kundi bilang sarili niya. Naramdaman niyang may puwang na sa mundo para sa kanya. At sa di kalayuan, nakamasid si Mayor Antonio, hindi bilang pinuno, kundi bilang ama, piniling manatili sa likod at hayaan ang anak na maglakad sa sarili niyang liwanag. Tumayo si Elena sa gitna ng plaza habang unti-unting lumulubog ang araw. Sa paligid niya, naroon ang mga taong minsang natutong manahimik, ngayon ay marunong nang tumayo. Sa di kalayuan, nandoon si Mayor Antonio, hindi na hinahabol ang kapatawaran, kundi pinipiling maging karapat-dapat dito araw-araw. Hindi naging perpekto ang kwento nila, pero naging totoo. At sa mundong mabilis manghusga, ang katotohanan ang nagbigay sa kanila ng bagong simula, isang simula na hindi binura ang sakit, kundi ginawang lakas. Salamat sa panonood, please like, subscribe, and share, at huwag kalimutang mag-comment at ibahagi ang inyong opinyon.